si DOTR Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po. Gandang umaga po. Salamat po sa mga good news nyo, ha? Lalo na sa mga senior citizen at sa mga estudyante dyan sa MRT. Kayo na nga magsabi. Opo, unang-una alam niyo naman paulit-ulit ang Pangulo natin na kailangan tulungan natin ang mga kababayan natin, no? Yung pang-araw-araw na hirap nila sa pagko-commute, kailangan naman padaliin natin ng konti. Kaya po, nung nakakuha po tayo ng mga report na nung pagkatapos pong nagbigay ng mas malaking diskwento ang ating Pangulo, medyo nahihirapan po sila, no? Pati yung mga estudyante natin dahil yung mga napakarami pang mga form na pinapapirapan, maintindihan naman natin din yung mga kasama natin sa gobyerno kasi mga requirement po yan talaga ng COA at syempre takot po silang makasuhan o maimbestiga. Pero tayo po ay nakipag-usap pati sa COA na rin, no, para magkaintindihan po na kailangan natin padaliin naman yung mga seniors natin, lalo na wag naman natin pahirapan. So napatanggal na po natin yung usual po nating nakikitang red tape na kailangan po pong isulat yung kamay, isulat yung mga pangalan nila, isulat yung mga ID number nila. So natanggal na po natin lahat 'yon, no. So sa ngayon po sa lahat ng linya, papakita lang po ang ID para makakuha ng single journey ticket at ma-avail na po yung diskwento. Estudyante. Pare-pareho yan, Sec. Estudyante, senior citizen, PWD, papakita lang yung ID. Tapos 50% discount na. Wala na cheche bureche. Opo. Pero lalo pa po nating napaganda kasi po nung isang araw po nakipag-meeting tayo sa beep, yung beep card po na ginagamit ng commuter natin. And nag-ano na po sila, pati po yung kanilang pagbibigay ng mga beep card, automatic na po yung diskwento na 50% sa mga senior, PWD, saka estudyante. So meron ng beep card na may beep card na ng parang pang-estudyante at pang seniors? At pang PWD. At pang PWD. Yan naman na. Ayos meron pala. po. Ayos. At ang maganda pa doon, Katunying, Ka Jerry, dati kasi pati yung private sector din pala may red tape kasi 5 araw pa pala yun. Kunyari, nag-apply ka, no? Pati pala sila, may 5 days pa sila. Nakiusap po tayo at maganda naman, pumayag sila. Pagka pumunta po ang senior PWD, pati estudyante sa mga station natin ng MRT at LRT, pakita lang nila ang ID nila, right then and there po, i-imprenta na yung card nila at makakuha na nila right then and there. So, teka muna. Para sa mga senior at PWD. Sobrang ginhawa po niyan. Pero matanong ko lang, bakit daw po ba nagkakaubusan ng beep card? Yan ang magandang tanong. Kasama din po yan sa pinag-usapan namin. Ang bottom line is, hindi nakakabayad yung ating mga riles. Kasi minsan nadedegay yung budget. So yung pag-deliver po ng beep, bago nila may deliver yung next batch, nauubos na agad-agad yung mga beep card. So ang pinag-usapan po namin doon, mag-advance delivery na po ang beep card. At later on na lang yung bayaran, no? Kung madedegay man ng 1 linggo o sasaluhin na ho ng beep yun. So starting po yesterday hanggang bukas, nagdi-deliver na po sila ng total na 300,000 na beep card. Na yun ang na-compute nilang shortage. Aba, lalo na sa LRT. Natakot yata nung sinabi niyong maghanap kayo ng ibang supplier kasi kailangan naman po unahin natin siguro yung serbisyo. Kasi kung madigay ho ng konti yung bayad, kung 1 linggo lang naman o 2 linggo, okay lang naman. Basta naman basta lang magmahihirapan yung mga kababayan natin. Saka alam mo, Katunying, dahil din kasi sa delay ng delivery, ang nangyayari din kasi yung mga kababayan nating iba na medyo masyado magagaling, enterprising nananamantala o yung mga enterprising nating kababayan, nag-hoard.
Tama. Nag-award sila. Tama. Tapos meron pa binibenta palang nila ganon. times 10. Parang mga scalper sa basketball. Ganun na nga. Yung po talaga. Nagagaling, ano. Napakagaling minsan ng Pilipino sa ganyan eh. Ay, yan ang pinagbutihan. Taga muna, Secretary, meron daw pong isang magaling na nag-counterflow doon sa may Skyway. Ay, oo. Kung pala, Lasing may pala. findings na pala ngayon. Lasing, umamin? Lasing po. Lasing po. Siya mismo umamin, lasing siya. Saka actually, yun naman po ang suspetsa na natin. Kasi unang-una, stress ng madaling araw. Ayun. Nangyari. Tapos kung nakita mo yung kanyang pagmamaneho, parang akala niya siya yung tama. Tapos yung ibang mga sasakyan na kasalubong niya, yun ang mali. So ito po, reminder na lang po ito sa mga kababayan natin nagmamaneho. Hindi po tayo papayag, kabigin-biginan ni Pangulo na makompromiso yung safety ng mga kababayan natin. Yan po ang hindi natin gagawin. Naku, At kung ang ibig sabihin nun, hindi na siya makakapagmaneho habang buhay, so be it po yun. Oo. Humihingi daw po ng tawad sa inyo, Sec. Baka daw ma-reconsider niyo yung lifetime ban. Alam niyo, madali ko kasing humingi ng tawad sa yung pagsisisi sa huli. Pero ito more than yung violation, more than yung gravity, kasi hindi naman siya nag-counterflow sa ordinaryong... Ay, grabe yan. Ang tutulin ng sasakyan yan eh. Ayan. Ito, hindi. Sobrang... more than that po, tingin ko, ang pinaka-importante dito, kailangan po magpadala tayo ng mensahe sa lahat na hindi po pwede ito at lahat ng ginagawa natin, laging may consequence. At kailangan na nga hunyan tanggapin to. Hindi, meron po isa, naalala nyo no isang araw, yung sa may Silex naman, yung van driver na may mga namatay 5 yata yung namatay dyan. Ay, sus Mariano Kaindo. Grabe. Positive daw sa drugs yun? Sa drug test? Nag-positive sa drugs? Yan pong mga ganyan, hindi na po yan talaga pinapalambas. Kamukha po nung yung driver na sa Solid North, nakamatay ng 12. Yun po, perpetual na rin po yun. Hindi po makakapagmaneho ulit yun. Ito pong sa CCX. Sa CLEX. Hindi na rin po pwede yan. Nakamatay, tapos positive pa sa droga. Yan po talagang hindi po na natin pwedeng hindi po tayo pwedeng magbago ng isip diyan kasi yan po mensahe sa lahat na huwag niyong tutularan to kasi kung kayo makamatay o maka-aksidente, hindi lang mawawala ang lisensya niyo. Makukulong pa kayo. Makukulong pa. Opo. Nako, Secretary, alam naming busy kayo dahil ngayon nyo yata iga-groundbreak yung Mount Kamuning. Ako po, papunta na doon. Sisimulan na po natin yung pinapatanggal po ni Pangulo na napakasamang Mount Kamuning na ginawa ng meme ng mga kababayan natin. Kasi hindi mo lang na maakyat-akyat. Bago naman natin magiba yun, kailangan magtayo tayo ng kapalit na mas maayos. So, yun po ay sisimulan na natin ngayong araw. At sana po kahit bago magpasko matapos na natin. Ayun! Medyo guminawa magandang balita po yan. Yung tawiran ng mga kababayan natin. Yes, sir. Ingat po. Salamat po, Secretary. Sa mga good news, yung mga ginagawa ninyo ay talaga namang nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan na minsan na-frustrate na sa nangyayari sa paligid, sa gobyerno, pero yung mga ginagawa niyo po, yung mga maliliit, yung nangunguya, yung araw-araw na karanasan ng ating mga kababayan na nasosolve dahil umiikot po kayo. Congratulations. Thank you po, Secretary. Po, sabi nga po ng Pangulo, tama na po yung mga politika na yan. Trabaho na yan po tayo. Kasi dami po ng problema. Kailangan sama-sama tayo, tulong-tulong po tayo. Yes, sir. Thank you. Thank you, Secretary. Thank you po. Thank you po, Katingin, Jerry. God bless po. DOTR Secretary Vince Dizon.